If you want to experience the highest level of lifestyle na pwedeng mabigay ng isang freelance or agency or any type of small business, then keep watching kasi you're in the right place. Because in this video, I'm literally gonna show you how we can increase yung return natin sa business while minimizing yung risk sa business natin. Meaning, how we can increase yung dollar amount na kinikita natin sa business natin without increasing yung energy and yung time na ina-allot natin sa pagpapatakbo ng isang business. And I tell you, nung na-open ako dito sa ganitong klaseng lesson, I never looked back. And more of that in a minute. So if you're new here, my name is Mark Allen and I'm currently co-scaling 9 agencies and freelancing businesses to multiple 7-figure months. And also at the same time, I am leading hundreds of freelancers and agency owners scale to multiple 6 to 7 figures without burning themselves out. Kasi magkaiba yun, yung magkaroon tayo ng maraming pera and magkaroon tayo ng may pera at the same time hindi tayo burned out. Na-enjoy pa rin natin yung life. So kinukuha natin yung mga lessons from those experiences and putting it here in a YouTube video to hopefully help you scale without burning yourself out then. So again, my name is Mark Allen and welcome sa Ready to Scale. And before I continue, if you're a subscriber, welcome back. And if you're new here, feel free to like and subscribe after ma-watch itong video na to. And if you find this helpful, okay? Anyway, now for full context, itong ipapakita ko sa iyo is the lesson that I learned while I was still a marketing head ng isang $25 million per year na business sa US. Now, I don't have a permission about sa business ni client, so I will keep it private. But ang point na gusto ko mapakita sa inyo dito is that almost every day, I'm working directly sa CEO ng company, leading 20-man team. And ang malupit dito is kahit 20-man team lang sila, na-hit nila yung $25 million per year na business. So, kinumpute ko yun sa peso. Grabe, billion na pala yung amount noon. Now, ang main na trabaho ko during that time is isipin kung paano pa namin ma-i-increase yung return sa business namin without increasing yung mga investment na nilalagay namin sa business. And if there's one lesson na tumatak talaga sa akin while working with that business owner is that most successful business owners, they optimize for time versus money. Ano ibig ko sabihin doon? Nung dati kasi na medyo struggling pa talaga yung business, talagang optimize lang ako sa money. Ibig sabihin kung saan makakatipid para lang mas marami pang income, yun yung gagawin ko. So okay lang mag-work ng 10 hours, 12 hours, 16 hours per day para lang mas marami akong take home. Diba? O kaya para lang makatipid, hindi na ako mag-hire ng mga tao so that focus lang ako sa trabaho kasi mas gusto ko mas maraming money. Diba? Pero yung mga totoong mayayaman, they don't focus on money lang. Yes, ang end goal is mag-increase yung money. Pero ang focus nila is how they can optimize their time kasi ito yung pinaka-limited na resource na meron tayong mga tao. Kasi pag nagamit mo na yung time, wala na yan. Pag nalagay mo na yan sa isang bagay, wala na yan. Lalo na kung hinalagay mo siya sa isang bagay na ubos oras, sayang na yan. Di ba? Wala na yan. So nakikita mo yung difference? This is the secret of the most successful business owners. They're growing their business by optimizing their time. Saan ba nila nilalagay yung time nila? And there's this one simple exercise, whether kung freelancer or agency owner ka, that will determine kung nag-a-act na ba talaga tayo as a business owner or dakilang trabahador lang tayo. And yung initial reaction ko nung unang nakita ko to is parang, oh my gosh, bakit ganito? Pero after nag-sink in yung lesson sa akin, buti na lang natutunan ko to agad, yung reaction ko. Kasi dahil doon nakapag-adjust ako agad. And from there, na 10x ko yung business ko in 2 years. And then syempre, pag nag-grow yung business mo, damay-damay na yan. Pati yung mga team members na kasama mo or kung sino man yung mga nasa paligid mo, di ba? Pero ang best part nun is, mas nagkaroon ako ng freedom to choose. Kasi for us, lalo na yung mga nililid ko sa R2S or yung Ready to Scale, yun talaga yung focus namin na paano ba namin magagawa yung business wherein we can do what we want, whenever we want, and with the people we want to do it with, tapos bayad kami. So yun yung mga pinag-uusapan namin sa loob. And one of the things that help us do that is yung exercise na to. So ano yung exercise na yun? Ito yung tinatawag naming PHR exercise o yung productive hourly rate. So basically, this is a simple math na kahit grade 3 student, kayang gawin to kasi division lang naman yung usapan dito. Plus, may calculator naman tayo so hindi natin kailangang masyado ma-overwhelm. Pero explain ko lang quickly ano ba yung ibig sabihin dito ng PHR. Basically, the reason this is important is because as business owners, the goal is to know your numbers.
And one of the numbers na gusto nating malaman and maintindihan is how productive we are in every number of working hours na ina-allot natin. Because as business owners, time is our most valuable asset. Kasi hindi na natin yan mapapalitan, hindi na natin yan madadagdagan, and pag nagamit na yan, wala na, di ba? Versus money lang kasi pwede nga yan kitain. Ang goal is habang tumatagal, palaki ng palaki yung growth in income natin. Tapos, hindi na dumadagdag ng dumadagdag yung number of hours na tinatrabaho natin. Now, ang caveat dito, syempre, may time sa business na kailangan natin mag-overtime. Pero ang point ko dito, yung normal days natin. Ideally, hindi naman 14 hours or 16 hours per day kasi hindi na siya healthy. Okay? Now, paano ba kino-compute itong productive hourly rate? So in a nutshell, ang formula natin dito is yung monthly income divided by yung working hours divided by 4 weeks, assuming na 4 weeks tayo nagwo-work. Na for example, kumikita ka ng $3,000 per month and then nagwo-work ka ng around mga 40 hours per week. And then i-divide natin siya by 4 kasi kung 4 weeks ka nagwo-work in a month, then ang magiging PHR mo o yung productive hourly rate is $18.75. Now, ang suggestion ko, gawin mo to, pause mo yung video kung kailangan, compute mo yung sarili mo ngayon kasi this is very important. No judgment dito. Kasi for me, life gets easier when we are brutally honest with our situation. Kasi mas may magagawa tayo kung alam natin talaga kung ano yung current reality natin. Okay? As you can see, ang goal natin dito is to increase our productive hourly rate. Not necessarily it's all about kung ano lang yung revenue na kinikita natin. Kasi to give you an idea, bigyan pa kita ng isa pang example. Let's say, in-increase natin yung ating monthly income. Instead na $3,000, naging $4,000 na lang. Pero para ma-hit yung $4,000 na yon, kailangan nating madagdagan ng another 20 hours per week. So naging 60 hours na siya. And then, i-divide natin siya by 4 weeks. Alam mo kung ano yung mangyari? Ang magiging PHR natin is $16.66. Yes, tumaas nga yung income, pero bumaba yung PHR natin. Kita mo yung difference? Now listen carefully because this is very important. If ang goal natin is to grow a lifestyle business and gusto nating mag-scale without burning ourselves out, then ano yung gusto nating i-prioritize? Revenue lang ba or ang ating PHR? Di ba? Kasi I tell you, I know a lot of people na kumita ng mga $20,000, $30,000. In fact, meron pa nga akong isang tinuturuan dati, umabot sila ng $40,000 per month. However, ang challenge is, yung working hours is talagang through the roof. And pag kukumputin mo yung PHR, yes, pwedeng mataas pa rin, pero consider that with someone na okay din yung income, pero yung working hours niya is 8 hours or less per day. Tapos not to mention na masaya pa siya sa ginagawa niya, then that's something na sustainable on a long-term basis. And yun yung gusto natin gawin as a business owner na gustong mag-scale without burning ourselves out. So ang tanong na lang ngayon is, how do we optimize our time? So dito ngayon papasok yung work time optimization matrix. Sa amin sa Ready to Scale, ito yung tinatrabaho namin every single week, making sure na nag-i-increase yung level namin dito sa work time optimization matrix. Kasi ang goal is i-increase namin yung aming PHR or yung aming productive hourly rate. Because again, this is not about working more hours para lang makuha yung next level growth natin. This is more about getting more results without increasing our working hours. Basically, there are 4 different type of works kasi. Merong mga $10 per hour na work, merong mga $100 per hour na work, meron din mga $1,000 per hour na work, and meron din mga $10,000 per hour na work. Now, don't take this too literally. This is more of a metaphorical view kung saan natin nalalagay yung time natin. Anong klaseng mga work yung mga pinaglalagyan natin ng ating time. So for example, yung mga $10 per hour na work is ito yung mga magche-check tayo ng mga email, trying to put your inbox into zero na wala ng unread emails, ganyan, yung mga admin task. In short, ito yung mga importante na need na gawin sa business pero hindi siya nagdadagdag ng malaking money sa business natin. Now, yung mga $100 per hour work naman, depende kung saan ka magaling, pero ito yung mga activities na, kunyari, video agency kayo, nag-edit pa rin ng videos pero medyo advanced na yung skills na kailangan. Or, branding ka, you're designing a premium brand para sa client kasi specialty mo yon. Or, baka ikaw yung mismo nagsisetup at nag-run ng ads para sa client or any type of mga highly skills na work na kailangan, nandito yan sa $100 per hour na work.
Yung mga $1,000 per hour na work naman, ito yung mga activities na in a way natural for you. Ito yung mga tinatawag naming superpowers natin. And ideally, ikaw lang yung makakagawa nito. So medyo low leverage na mga activity to, but high value kasi you're using your superpowers to actually do this. Example nun is, you're creating and selling a productized service na. Yung pag-productize ng service, at the end of the day, kung ikaw yung initial na gumagawa nun, then ikaw yung best person na gagawa nito. Kasi specialty mo yun, di ba? Yung building systems na pasok sa natural personality mo. Very important din yun kasi I know a lot of people get a lot of systems after systems after systems pero dahil kinopya lang nila yung mga ginagawa ng iba or binigay lang sa kanila kung ano yung ginagawa ng mga nagtuturo sa kanila tapos hindi naman nagiging effective. Bakit? Kasi nag-build sila ng systems na hindi aligned for them, for their way, for their own style. Kaya hindi rin nagwo-work, di ba? So at the end of the day, the best people na gagawa ng systems na magwo-work para sa business nila is yung business owner, di ba? So yun din yun. And then hiring. Yung hiring ng mga taong magiging support system mo or yung mga taong magtutuloy ng mga mission mo towards your vision. Ideally, the best person in the beginning lalo na is tayo yung gagawa nun. Lalo na kung nandun ka sa high-paying career na area na ideally yung mga team mo is support system na susuportahan ka para makapag-create ka pa ng more money. Yun, tayo lang makakagawa nun kasi tayo yung best people na makakaintindi kung anong klaseng tao yung need natin sa team natin. Di ba? So, yun yung mga sample ng mga $1,000 per hour na work. And finally, is yung mga $10,000 per hour na work. Ito naman, yung mga ini-implement mo rin yung superpowers mo but a higher scale or higher leverage. Kasi pwede nang magtuloy or mag-continue yung team mo o yung mga systems na na-build mo na. For example nun is, nag-build ka ng agency with a partner na. Like, magiging partner ka ng isang business, tapos internally, mag-build ka ng sarili mong department dun sa business niya. So, hindi na ikaw lahat gagawa. But at the same time, yung mga skills, yung mga systems at yung mga team na meron ka, then pwede mo nang i-install yon sa business ni client, di ba? High leverage, $10,000 per hour na work kasi yung deal na yon it will bring you much more money para sa business mo kasi hindi na lang ikaw yung may leverage doon, di ba? Also, ano pa? Yung pag-license ng mga proven resources na meron ka, nasa $10,000 per hour na work din yun. Pwedeng in the beginning, ikaw muna yung gumawa nun, superpowers mo yun kasi, but pag in-applyan na natin siya ng more leverage, magiging $10,000 per hour na work na siya. When we say more leverage dito is meron ng involvement ng other people, di ba? Ng team, ng business partner, and then meron ng involvement ng mga systems, mga proven systems na nagwo-work talaga to produce a result. So kung titingnan mo, the other way to look at it, etong mga nasa left na side, ito yung mga low skill na activities. When we say low skill na mga activities, hindi ibig sabihin nun na dahil mababa talaga yung skill nila, but more on pwedeng gawin din ng ibang tao. Okay? Yun yung distinction natin dito. And then yung sa kanan is yung high skill. Kasi ito yung mga skills na ikaw lang yung makakagawa or yung mga high level na tao na sila lang yung makakagawa nun. Nagsama-sama sila. And then dito sa baba, ito naman yung mga tinatawag nating low leverage na activities. And sa taas, ito naman yung mga high leverage activities. So kung titignan mo yung $10 per hour na work, yan yung mga busy work, kumbaga. Kasi low skill na lang yung kailangan, meaning pwede naman gawin talaga yun ng iba. Tapos low leverage kasi pag ginawa mo yun ng isang beses, after nun, uulit ka na naman uli. Wala siyang leverage, hindi siya nagsastack, hindi siya nagiging scalable for long term. Diba? Ito yung mga activities na as much as possible, we want to delegate it ASAP. Kasi nandun siya sa lower dollar activities that prohibits you to earn more sa business kung yun pa rin yung ginagawa mo. And then, kung titingnan natin yung low skill na mga activities pero high leverage, ibig sabihin, pwede naman din talagang gawin ng iba. Pero dahil meron ka ng team, meron ka ng systems, then pwede ng ibang tao yung gumawa nun, di ba? Kaya nag-i-increase na siya, nagiging $100 activities na. Ito yung mga activities na gusto mong i-systematize. Ito yung mga gusto mong i-productize. Kasi at the end of the day, gusto natin siya maging repeatable para magtuloy-tuloy magpasok ng income para sa business. And then yung mga $1,000 per hour na work, ito naman yung mga low leverage na activities kasi ikaw lang yung makakagawa nun. Pero high skill kasi superpowers mo siya. This is something na magaling ka talaga. So ideally, kung ikaw gagawa ng isang service, like for example, for myself, pag nasa consulting na or CMO or anything marketing services, na ako mismo yung mga magli-lead para sa mga clients ko, then high skill activity yun for me. So premium talaga yung mga ganong activities.
And then finally, yung mga $10 per hour na work, ito yung mga superpowers mo, combine it with other superpowers ng ibang tao. So, high leverage kasi may team, pero high level team na to, like partners, mga high level experts sa team natin, plus high level systems. Kasi pang license na siya, pang franchise na, or kung ano pang type na leverage na pwede mo magawa sa business mo. So as you can see, may iba-ibang klase ng work sa business natin. Kita mo ba? And if you're most of my audience na nasa 6-figure months na, then most likely baka nandito ka sa $100 per hour na work, or may baka mangilan-ngilan na mga $10 per hour na work. Na ideally, ang gusto nating mangyari is mapunta tayo dito, more of the $1,000 per hour na work, and eventually mapunta sa $10 per hour na work. Now, listen carefully because this is very important. Okay? The goal here is not to jump from $10 per hour tapos mapupunta agad ikaw sa $1,000 per hour na work. Hindi siya magwo-work. Kailangan nating i-follow yung tamang sequence na from $10 per hour to $100 per hour naman. From there, $100 to $1,000 per hour na work naman. And then from there, saka ka pumunta ng $10,000 per hour na work. Bakit? Kasi kung gusto mo maging effective at gusto mo maging sustainable yung pag-scale natin ng business, kailangan naintindihan natin kung ano yung mga dinedelegate natin na work. And pag hindi natin naintindihan yun, then pwedeng magtatapon lang tayo ng pera sa mga taong dinedelegate natin. At the same time, pag nag-jump agad tayo from $100, punta agad tayo sa $10 per hour na work, then baka kulang pa tayo ng enough experience kung paano ba natin papaganahan yung ating mga superpowers in relation with other people's superpowers, and that could cost us a lot of money pag minadali natin siya. So dito, ang goal natin is not to skip yung levels ng mga type of work. Instead, ang gusto natin mangyari is to jump from one level to another as fast as possible. So kung majority of your work nasa $10 per hour na work, ang goal is mapunta tayo sa $100 per hour majority of the time. Kung nasa $100 per hour na yung majority ng activities mo, then ang next goal is mapunta ka sa $1,000 per hour majority of the time. Yun yung nandun karamihan ng mga activities mo. And then from there, saka tayo magja-jump sa $10,000 per hour. Okay? Make sense? So this is the power of optimizing for time. And just in case you need more help on how to delegate effectively, lalo na sa panahon ngayon, then check mo lang yung sa description below kasi meron kaming tinatawag na delegation formula, and ito yung isa sa mga one of the most powerful tools na ginagamit namin sa Ready to Scale na pwede mong i-check on your own for a more affordable amount of time para makita mo lang kung paano mo mapapasa yung mga $10 per hour na work, and you can do more of a $100 per hour or even $1,000 per hour na work. Okay? And just in case naman na marami ka nang na-try, nag-hire ka na, natutunan mo na to before, itong mga ganitong klaseng matrix, and ibig sabihin kumikita ka naman. Pero for some reason, feeling mo na overwhelmed ka, na stress ng husto, or worst case scenario is na burn out. If that's the case, then I invite you to check yung free video namin dito rin sa description about the 4 hidden bottlenecks na pumipigil sa atin to scale without burning ourselves out. I know, scaling a business is not that easy. Pero wag na sana natin siyang pahirapan pa than it has to be. Kasi may mga ways naman talaga na para mas maging efficient at mas maging effective tayo sa mga ginagawa natin. Okay? So yun lang muna for now. If you like this video, subscribe ka lang, and I will see you on our next video.